ayun po, magandang araw po sa inyo lahat. So welcome again to JLat Vlog. Welcome again sa mga viewers po namin at sa mga prospect buyer po namin na nag-aabang sa mga binablog po namin mga property. Ayun po, for this episode po, dito po kami ngayon sa bayan po ng kuya po dito sa aming hometown. At meron po kaming ipapakita po sa inyo na property. Ito naman po ay may sukat na 9,000 square meter. Ayun po, 9,000 square meter. At ito nga po ay na ano po siya, naka-along irrigation road. At ito nga po ay nahati po siya ng irrigation canal tsaka irrigation road po. Balik kabilaan po itong property na ito. Kaya magkabilaan po siya. Ayan. So ito nga po yung isang portion po ng property. At ito nga po ipapakita po sa inyo ito kanyang mohon dito sa part na ito. At ito nga po ay meron, yun nga po yung sukat po dyan 9,000 square meter. Di ko po namin alam kung ilan po yung nabawas po dito sa daan na ito, sa irrigation na ito. Siguro kaya last December na po ito na survey. Ayan po, ito po yung mohon po niya. Diretso po doon sa kahoy po na doon, sa kahoy po doon. Pag ganun po siya, parang rectangle po yung shape po niya, parang rectangle po siya. Ayan po. Tara po, libutin natin itong property na ito. So ito nga po, libutin po natin itong part po ito, itong portion po na ito. At ang presyo po ng property po natin ay 1.4 po. Ayan, 1.4 po, all in na po yun. Hanggang transfer of title na po yun. At yun nga po, na-relocation survey naman na po ito. Di na po natin kailangang ipa-resurvey. At ito nga po, sa 1.4 nga, ulitin ko, all in na po yun. Hanggang transfer of title, deed of sale, capital gain tax, documentary stamp. Ayun po, mga miscellaneous fee. Ganoon din po sa transfer tax at registration po sa registry of deeds. Ayan. Ang isang mohon daw po dito to po eh. Asan isang mohon? Banda rito? Sa may kahoy dito? Hindi ko lang po alam kung saan po dito yung mohon niya. Try ko pong hanapin. Ay, yun ito. Ayun. Ito nga po yung isang mohon po niya. Talagang bagong survey lang po siya. Ito pong PS po ito, itong mohon po ito, diretso pong pa ganun, papunta po sa isang mohon po doon. At pag ganun na po siya, sa may mga Jimmy na po yun na yun, kasama po yun sa property. Ang estimate namin siguro itong part na ito, itong kinakatayuan po namin ngayon, itong portion na ito ay 4,000 square meter po siguro ito. At doon sa kabila ay 4,000 square meter din siguro. Tapos yung estimate po namin sa irrigation road tsaka irrigation canal, siguro mga 1,000 square meter po siguro. Ayan. Yun lang po yung estimation po namin. Ang property nito ay titled property po siya. Di po namin po sure kung buhay pa po yung may-ari. Pero mamaya po kakausapin po namin yung may-ari po dito, yung nagbebenta, para ma-check din po yung mga dokumento na hawak nila. Hindi po namin sure kung ito po ay extrajudicial or nakapangalan po sa mga magulang nila or patay na. Hindi po namin alam. Pero mamaya po makakausap po namin siguro yung may-ari, dahil kanina po naghihintay po kami sa bahay nila, wala naman daw po, may pinuntahan. So ang ginawa na po namin para hindi po sayang yung oras po namin, pinuntahan na po namin yung property. Ayan. Nagtanong-tanong na lang po kami sa mga source po namin dito kung ano yung status ng property na ito. Yun po, nakarelay na lang po kami sa mga sinabi nila about sa property na ito. Ayan. Ito na nga po, itong property na ito ay located po dito sa yun nga po, bayan po ng kuya po dito sa aming hometown. At itong property na ito ay malapit po siya sa tourist spot yung tinatawag nilang Colosba Hill dito po sa amin para sa New Zealand. Ayan. Ito nga po, kita po dito yung bundok po ng Mount Bangkay. Ayan po, ito po yung Mount Bangkay. Dito sa part po na ito, dito po yung tourist spot na tinatawag nilang Colosba Hill. Ayan. Ito nga po ay naka-along irrigation road. Ayan. Wala po tayong kukuning right of way or what, wala po. Ang isang pinoproblema lang po natin kung paano natin may aakyat yung sasakyan dito. Kasi mataas kasi yung kanyang parang dike, may pinaka-recrop ng property. Mataas po itong area, may overlooking part po siya. Ayan, mapapakita ko po sa inyo yung kanyang kalsada o irrigation road.
Ayan, ito nga po may mga dumadaan po. Ito po ay mga pupunta po sila sa Colosbail o tourist spot. Ayan po. Ayan. So yun po, mayroon pong kotse po doon. Talagang dito sa property po natin, kahit mga kotse nakakapasok po dito, pero mas mainam na po kung may 4x4 po kayo o 4x2 na SUV yung mataas sa pangilalim, mas maganda yun na po yung gamitin nyo kung sakaling gusto nyo pong puntahan itong property na ito. Ayan. Ito mataas po kasi yung kanyang recrap. So kailangan natin ng pwede kahit boss tumahan dito kaya nasamantala kung sakali. Pwede naman siguro ano, kasi private property yan boss. Pero try natin makiusap sa kanila kung pwede. Pwede naman silang dumaan nila. Pero ito nga po, lote naman nila to. pwede naman na tayong gumawa dito ng parang tawag doon yung kanyang pagbagin to para makapasok sa sakyan kung sakali. Sa kabila naman po doon na makit daan na lang doon kasi daan naman yan, irrigation road dyan, pwede na makitaan doon pag ganun siya. Ayan, papunta na po dito doon po sa part po na yan na hindi na po namin mapuntahan po yan. At panoorin nyo na lang po yung kanyang aerial video para makita nyo yung kabilang portion ng property. Ayan, ulitin ko po, itong property po na ito ay titled property po ito. Ayon po sa source po namin, ang presyo ng property ay 1.5M, all in na po yun hanggang transfer of title. At ay 1.4 pala, sorry. 1.4 pala yung presyo niya, sorry na ano na ako, 1.4 po yun, all in. At ito nga po ay located po dito sa bayan po ng Kuya po. Ito nga pong property natin ay dalawang portion po ito, dito sa kanyang east part at dito po sa kanyang west part. Ayan po, kasi ito po yung north part po niya at ito po yung south part naman po. Ayan. So ito po, itong property po na ito ay malapit din po siya sa town proper. Ang estimate ko siguro mga 3 to 5 kilometers po siguro. At malapit sa expressway, sa T-Plex. Yan, mga estimate ko siguro mga 15 kilometers po siguro ang estimate ko. Tapos yun nga po yung Colosbail, dyan lang po sa part po na yan, mga ilang metro lang o 1 kilometro, sabihin 1 kilometro na siguro yung layo nya. Yung sikat na tourist spot po dito sa bayan po ng Kuya po. At ito nga po, itong property natin ay yung flat terrain po sa taas, ganoon din po sa kabila, flat terrain po yan, pero may part po dito na medyo ano lang, pero mababaw lang po yan. At yun nga po, ideal po itong property na ito, pwede gawing rancho. Ayan, pwede rin naman pong residential kasi nga po may mga kabahayan na po dito. Ayan, kabahayan. At yung source of water po dito, deep well. At ito nga pong irrigation canal. Ayan po, irrigation canal po. Tapos ang kuryente nga po ay medyo malayo-layo po yung kuryente po dito. Kaya mas magandang gamitin po kung sakali dito ay yung solar. Ayan po. Mga hindi po namin alam kung ilang metro po yung layo ng kuryente. So ayun nga po, dito nga po sa kabila, dito sa kabilang portion po ng property ay ito nga po, may kapitbahay na po kayo dito. Marami na rin po mga automatic na nakatira po dito. Ayan. Sa part po dyan, kabahay na po yung sa part po na yun eh, kabahay na po yan. Marami na rin bahay dito sa part na to. So ayun po, makikita nyo po sa drone yung mga bahayan po sa mga malapit na kabahayan itong property po na ito. Ayan. So bago po ko mag-end sa aking video sa property po na ito, ayun nga po, panoorin nyo kanyang aerial video para makita nyo po yung kabuuan ng property. At imamark na lang po namin yung mga boundaries para makita nyo po. So yun po, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.